Simulan natin sa good news para sa mga may e-bike. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang MMDA at mga lokal na pamahalaan na bigyan pa ng palugit ang e-bike at e-trike ban sa Metro Manila. Ayon sa Pangulo, kailangang bigyan ng sapat na panahon na maipakalat ang impormasyon sa publiko tungkol sa pagbabawal sa mga e-bike at e-trike sa mga pangunahing kalsada sa Kamaynilaan. Sa gitna ng grace period, bawal munang tiketan, pagbultahin at i-impound ang mga mahuhuling e-bike at e-trike. Dagdag pa ni PBBM, kung paparahin man ang mga nabanggit na sasakyan, dapat silang paalalahanan lamang sa mga kalsadang pwede lang nilang daanan. Gayon din ang mga bagong patakaran para sa kanilang kaligtasan at kaayusan sa kalsada. Kahapon lang nang magsimula ang panghuhuli sa mga lumabag sa e-bike at e-trike ban. Napapanood ko sila sa news, nakakaawa naman talaga. At saka 2,500, laking multa niyan. Napakabigat na para sa kanila. So, bigyan natin silang isang buwan para alam nila kung ano ba yung dapat nila gawin. Una nang sinabi ng isang transportation advocacy group na unfair ang pagbabawal sa mga e-bike at e-trike. At para pag-usapan pa po yan, kasama natin si Alt Mobility PH Director Ira Cruz. Magandang hapon sa iyo, Ira. Magandang hapon din sa iyo, Ruth. Una muna, anong reaksyon nyo dito sa bagong utos ng Pangulo na bigyan pa muna ng palugit bago ipatupad itong e-bike at e-trike ban sa Metro Manila? Para sa amin, ito ay magandang indikasyon na ang Pangulo ay nakikinig sa sentiment, sa public sentiment. So magandang balita itong gaya ng iyong nasabi. At sana patuloy yung pakikinig ng Pangulo sa public sentiment, lalo na sa mga bagay na ganito. Dun sa clip na i-share ninyo, tinabi ng Pangulo na naaawa siya. And I think yun yung magandang asal sana, o magandang value na sana ipatupad din ng MMDA na maintindihan nila yung kapakanan on a very personal level ng mga naaapektuhan ng kanilang mga policy. Ira, sa ngayon ba yung policy na inilabas, yung regulation nitong MMDA? Kasi syempre ang sinasabi nila, for safety reasons ito, they were listing down, nag-triple daw yung accidents involving e-trikes and e-bikes since 2019, 300 plus lang, ngayon 907 itong 2023. But then, anong nakikita nyong may mali ba or anong gusto nyong baguhin dun sa regulasyon nila sa ngayon? Una, I think we need to put in context yung numbers. Kasi coming from the same report ng MMDA, makikita natin na nasa 2% lamang yung cases involving mga e-trikes at mga pang light electric vehicles and personal mobility devices. Ngunit yung mga kaso ng sasakyan ay umaabot ng 51%. So dapat patas yung pagsasaayos, kaya proportionate yung response doon sa mga cases. And dapat data-driven, dapat based talaga sa kanilang mga datos na nakokolekta. Ang pinag-uusapan talaga natin dito, dapat yung mobilidad talaga ng tao. Kasi nangyayari puro restrictions at mga apprehensions, pero wala kami nakitang solution. And I think yun yung dapat pag-usapan, yun yung dapat na mas magandang pag-usapan. Gaya na lamang nung sinabi ng Pangulo, 2 Wednesdays ago, I guess after his cabinet meeting, ayaw niya ng piecemeal solutions. At ito ay isang halimbawa ng piecemeal solution. Mas maganda sana, taking advantage of this announcement from the President, magtawag ulit ng isang discussion ang MMDA at taking off from the President's own request for a comprehensive plan, maglabas na ng executive order na nagtatawag ng isang pagbubuo ng comprehensive plan na pinangungunahan ng isang national government agency. Bukod dyan sa sinasabi mong comprehensive plan, kasi eventually ipapatupad rin ito, di ba? Ang sinabi lang naman niya ilagyan ng konting palugit, Pero huli na lang, ano ba ang mensahe niyo pa bukod dyan sa gusto mong comprehensive plan para sa Pangulo? Ano pang mga polisiya ang gusto niyong mangyari? Ang hinahangad lang naman namin ay magandang mobilidad para sa lahat, regardless of your choice of mode of transportation. Ngunit hindi yan ma-achieve kung puro piecemeal yung ating mga solutions. Dapat pagtuunan ng pansin yung pangangailangan ng mayorya. Nasa 88% ng mga taga-Metro Manila ang walang pampribadong sasakyan. Kung kaya dapat pagtuunan ng pansin, ano ba yung mga solusyon na makakatulong sa mga tao para makapasok sa eskwelahan, makapasok sa trabaho, at yan yung improvement ng active transportation facilities tulad ng bike lanes, bangketa, pati na rin siyempre yung nakabinbin na PUV modernization plan. At handa at bukas ang aming pinto
para makapagtulungan sa lahat ng national government agencies. But gusto ko lang huli na gusto ko lang balikan yung issue ng safety, no? Kasi yan ang sinasabi ng MMDA kaya pinapatupad to, Ira. Pero sa side naman ng mga katulad nyo, no, na gumagamit ng e-bike or e-trikes and similar vehicles, ano naman ang maipapangako nyo na para matiyak naman na ligtas din ito sa lansangan? Dun sa iba yung tulad nyo na drivers niyan. Alam mo, Ruth, a lot of people's behavior is dictated by yung infrastructure. Kung titignan natin yung ating mga lansangan, ito'y designed lamang para sa mga pampribadong sasakyan. At number two, nag-induce actually siya ng pagmamabilis. At yung pagmamabilis, din ay isang malaking factor dun sa tinatawag na severity ng road crash. So kung pag-uusapan ng safety, kailangan pag-usapan din natin yung tamang disenyo ng ating kalsada at mga tamang policies tulad ng enforcement of speed limits na magpo-promote ng kaligtasan ng lahat ng tao. Okay, maraming salamat kay Alt Mobility PH Director Ira Cruz.